walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man malahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin natin mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapomot, pag-alinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin
Iwasan lahat ang pagkabohong, pag-alinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkabohong, pag-alinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumunod
susunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapomot, pag-alinlangan at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon. Panalangin sa mahal na Birheng Banal na Santatlo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, anak ng walang hanggang Ama, itinatalaga namin sa iyo ang aming kaluluwa, kasama ng lahat ng kakayahan nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na Ina ng anak ng Diyos, itinatalaga namin sa iyo ang aming katawan, kasama ang lahat ng mga pandaman nito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal naming Ina, higit sa lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, pinakamamahal na esposa ng banal na Espiritu, itinatalaga ko sa iyo ang aking puso, kasama ang lahat ng damdamin nito, at hinihiling na makamtan ko mula sa Santissima Trinidad ang lahat ng mga biyayang kinakailangan para sa kaligtasan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Pabatid sa mga ikakasal ngayong ika-22 ng Pebrero 2026. Si Ginoong John Alvin D. Tamayo, na nakatira sa J. Victor Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City, anak ni na Mr. Angel Tamayo and Mrs. Elena Tamayo, nakabahagi ng St. John Bosco Parish, ay nais makipag-isang dibdib kay Binibining Marisa C. Rivera, na nakatira sa Control 3, Espiritu Street, Malate, Manila, anak ni na Mr. Emmanuel H. Rivera and Miss Verminda C. Castillo, nakabahagi ng Santissima Trinidad Parish. Si Ginoong John Nicole B. Alcacid, na nakatira sa Lemery Street, Barangay 759, Manila, anak ni na Mr. Edwin C. Alcacid and Miss Amari N. Balagapo, nakabahagi ng Santissima Trinidad Parish, ay nais makipag-isang dibdib kay Binibining Ana Isabel P. Grumo, na nakatira sa Lemery Street, Barangay 759, Manila, anak ni na Mr. Victor B. Grumo and Miss Maria Fesi Poyos, na nakabahagi ng Santissima Trinidad Parish. Kung sino man ang may pagtutol sa kanilang pag-iisang dibdib, ay maaaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni na Mapicon Philippines Incorporated, Mapicon Green Circle Philippines Incorporated, MVP Manila Security Agency Incorporated, ECM Corp., Michelle and Nancy Miguel, Christopher and Gia Gonzalez, Marita and Edgar Gonzalez, Benito Angchi, Marichu Balderrama, Sofia Gonzalez, Gascoma Family. Para sa natatanging intensyon ni na Father Carmelo Jack Arada Jr., Miss Maria Vivian Manila, Michelle and Nancy Miguel, Rosario Milagros Baldueza, Crescenciano Galvez, Gascon Family, and for world peace. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Alfredo, Susana, Nenita, Amado, Luisa, Feliciana, Jesus, Dennis, Arsenio, Anthony, Jetmar, Mark Jason, Erlinda, Gostina, Florenda, Jose, Macario, Lauro, Joseph, Rex Jason, Mariano, Felisa, Meliton, Michael, and on for all souls. Maglaan po tayo ng ilang sandali ng katahimikan bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa banal na Eucharistia.
Muli, magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Xavier Paul Jacome. Magsitayo po ang lahat at sabayan ng koro sa ating pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal naming kapatid, ngayon ang unang linggo ng panahon ng Kwaresma, panahon ng paghahanda, panahon ng pagpapaigting ng ating pananabik sa grasya ng muling pagkabuhay. Matutunghayan po natin sa ating mga pagbasa ang tukso. Sa buhay ng tao, matingkad na sa bawat sandali mayroong paanyaya ng pagpili. Kaya naman sa misang ito, sa paglalim natin sa ating paglalakbay, hilingin natin ang ganang grasya ng Diyos na tayo'y ikubli, protektahan mula sa lahat ng ating pinagdadaanan. Sa pasimula ng banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga pagkukulang, ihingi ng dawat ang lahat ng nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay ng marangal. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pagkarami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito.
Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan
mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kaniyang pagsuway, ngunit ang kalooban na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kaniyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi
sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, at iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father Paul. Ito po ang unang linggo sa panahon ng 40 araw ng paghahanda. Naghahanda tayo sapagkat ang grasyang ibinibigay ng Diyos ay labis, sobra-sobra, at lubos na lubos. Kaya nga ang 40 araw na ito ay panahon ng pagbabalik natin sa katotohanan ng kung sino tayo at kung kanino tayo. At ang lahat ng dapat nating taluntunin sa buhay ay iikot sa pagsagot natin sa dalawang katanungang ito. Sino ako? Kanino ako? Hindi po ba kailan nagsimula ang panahon ng Kwaresma? Kailan po kayo nagsimba nitong nakalipas na linggo? Anong araw po? Ash Wednesday. Ang dami-dami po nun. Ang dami-dami ninyong nakapila sa alikabok. No? Pero ano nga po ba ang binabanggit ng pari, ng mga ministro? From dust you came, to dust you shall return. And the invitation remains the same. Repent and believe in the gospel. May pagbabagong buhay at alalahanin mo kung saan ka nagmula at kung saan ka babalik. Naalala ko po, nitong nakalipas lang, syempre bago po mag-Ash Wednesday, nung February 14 yan, mga paboritong araw rin ng iba sa atin. Ano pong pinagdiwang ninyo nung February 14? Valentine's Day. Araw ng mga nagmamahalan din. Galing po ako sa klase nung araw na iyon, Sabado. Ang dami-daming tao sa labas ng UST. Kaliwat kanan sa mga kalsada, ang mga magsing-irog na parang lalanggamin. Bawat isa sa kanila bumibili doon sa bilihan ng mga bulaklak. At habang nagmamadali akong umuwi, kasi traffic rin po noon, natsambahan ko ang isang couple, parehas po silang nurse. Nakaputi pa sila. At sabi nung lalaki, habang habang kumikinang-kinang ang kanyang mata, gumaganito siya sa harapan ng kanyang iniirog, at pagharap, biglang inilabas ang kanyang sorpresa na bouquet ng roses. Wow! At syempre, yung babae naman, feeling na surprise, Pero habang mabilis na mabilis kaming dumadaan, biglang sabi ni Kuya, Happy Valentine's Day. Tandaan mo, akin ka lang. Wow. Kami namang mga walang sana all.
saglit lang naman. Kasi naisip ko nung bumabiyahe ako, traffic rin naman, madaming oras para mag-isip. Oo nga, hindi naman kami malungkot. Alam ko rin naman kung sino ako at kung para kanino ako. And when you know that you are from God, you will return again and again to that same realization of the truth of who you are and of the truth to whom do you truly belong. Kaya mahirap rin po ang tukso para sa ating lahat. Sa mga pagbasang ating narinig, matingkad ang pinakamatinding tukso para sa isang tao. Alin po iyon? Ang kayanin at mamuhay ka na parang walang Diyos. Na parang hindi mo kailangan ang Diyos. Kasi madaling sabihin na naniniwala ka sa Diyos. Ngunit ang buhay mo ba? Ang mga pagpili mo ba? Ang mga taong nakakasalamuha mo, nagpapahayag ba sila ng katotohanan kung sino ang Diyos na pinananaligan mo at kung sino ang katotohanan ng pagkatao mo? Sa unang pagbasang ating narinig, binalik po tayo sa sitwasyon ni Eva at Adan. Alam po natin ang storya. Sinabi doon, bago po ang tukso sa unang mga magulang, naroroon yung tukso rin na makaligtaan natin ang simula't simula ng paglikha sa atin. Ang Diyos, mula sa alabok, hinubog tayo. No? It was so tender, that sin was so tender, that from the hand of God, He formed us. And with a loving breath, with a loving gesture, He breathed on us. Tayo lang sa lahat ng nilikha ang hiningahan ng Panginoon. Kaya nga po, bakit nung panahon na tinutokso sila nung ahas, ano ang sabi sa kanila? Kaya lang naman sinasabi ng Diyos yan kasi ayaw niya kayong maging katulad niya. What was the temptation? To be like God. Magiging katulad mo siya. Pero nakalimutan nila that even from the very beginning, we were already created in the image and likeness of God. That is why even if we are in the midst of the many provisions of God, we still fixate ourselves with that one prohibition. No? Para kasing ang tao tuwang-tuwa sa mga bawal. No? Pag sinabing bawal, no? Lalo pa nilang yan, kaya ko to. No? Paglalabanan ko ito. Marupok. No? Pero tandaan po natin, ang tukso, hindi pa po iyan kasalanan. Ito lamang ay paanyaya at ang ating pagpili kung saan tayo dadalhin ng ating desisyon, dito papasok ang kasalanan o katapatan. That is why in that scene in the gospel we heard today, when Jesus was brought to a wilderness, the desert was never a place of abandonment. It was a place of assurance. It was a testament of how God is still present even in the seeming silence of God in our life. Na para bang tahimik ang Diyos. Kaya nga po sinabi roon, kahit po sa sulat sa mga Hebreo, si Jesus katulad ng tao, tinukso sa lahat ng aspeto, ngunit hindi nagkasala.
Like us, Jesus was tempted in every way, in every aspect, but because He knows who He is, He also knows to whom does He belong to. Yun rin po ang paanyaya. Napansin niyo po, tinukso naman si Jesus. Sabi nga roon, kung talagang ikaw ang Diyos, gawin mo ngang tinapay itong batong ito. Kung talagang ikaw ang anak ng Ama, magpatihulog ka nga dyan. Kung sasambahin mo ako, mapapasayo ang lahat ng iyan. Because that is how the devil works. He was trying to tempt Jesus to be God, to be truly human, apart from the Father. And also, it is true with us. Mapapansin niyo po sa pinakapuno at ugat ng lahat ng tukso sa buhay natin, ito yung unahin mo, yung kalooban mo, kaysa sa kung ano ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa iyo. But Jesus did not falter. He was so sure of His relationship with the Father. Kaya nga siya, ang laging ginagawa ni Jesus, ibinabalik niya yung katotohanan sa katotohanan ng ugnayan niya sa Ama. Na kahit anong gawin ng demonyo, hindi siya magagapi, hindi siya madadapa. Pero minsan, tayo rin. Tayo pa nga po minsan ang nagtatampisaw. No? Meron pong isang kwentuhan na naganap pagkatapos po nung amin pong kumpisalan. No? Hindi man niya po nabanggit kung bakit, no? Pero lagi niyang sinasabi, after nung aming confession, sabi niya, Father, kasi ang hirap po pumunta po ako sa iyo ngayon. Pagkatapos na naman ito, mapagtatagumpayan ko isang araw, pangalawang araw, no? Madadapa na naman ako. Tinanong ko, ano pang ginagawa mo kapag ka nandoon ka na sa sitwasyon na mahina ka? Kasi akala ko po, kaya ko na. No? Ganon din po, no? Alam niyo po, nung ako po ina-assign sa Katarman, no, may isa po silang salitang waray na itinuro sa amin. No? Kung alam niyo po yung salitang panulay, no? Ang salita pong panulay, pwedeng ibig sabihin rin po niyan ay tukso. Sa English, tempter. No? Minsan tayo pa po ang mga panulay sa kapwa natin. No? Alam mo nang marupok yung taong iyon sa mga ganitong sitwasyon, no? Bubuyuin pa natin. No? Sasabihin natin, alam mo naman ito, si ate, no? Konting udyok mo lang, sasali na sa chismisan, ikaw naman nung nakita mo. Paano ang simula mo? O alam mo ba, di ba? Hanggang sa umabot na ng isang oras, ang talambuhay na ng kapitbahay ang nalaman ninyo. No? Minsan din po, no? Alam mo nang mahina ka sa aspeto ng pagpapakadalisay, no? Imbis na matulog ka sa gabi dahil madilim, mag-isa ka, no? Scroll ka ng scroll, no? At may mga napupuntahan kang hindi naman dapat puntahan. Pero dahil sabi mo sa sarili mo, no? Kaya ko na to, no? Ikaw naman, pagkatapos, napuyat ka na nga, pakiramdam mo, ikaw ay lubog na lubog sa pagkakasala. No? Mga minamahal kong kapatid, we don't dialogue with the devil. No? As you see in the gospel, Jesus did not dialogue with the devil. At the moment of his presumptions, no, alam na agad niya kung paano ito pagsasarahan ng pintuan. Kasi kahit ang demonyo, alam ang salita ng Diyos. Hindi ba minsan sinasabi pa, nasusulat?
Alam niya. Ngunit kahit alam niya, hindi naman ganap ang pagkakilala niya sa Diyos na siyang nauunang nagmamahal sa atin. That is why be careful with the things you are trying to engage yourselves with. Kung alam mong ito ang tukso mo, huwag mong paglabanan. Sa umpisa pa lang, lumayo ka na. Sa umpisa pa lang, huwag mo nang subukan kung malakas ka ba. Sapagkat kung ang lakas mo ay pagtitiwala lang sa sarili mo, mananatili kang nakalubog. But we have hope. We have hope. The promise is this: just as death came with the disobedience of one man, redemption came with the obedience of one man as well. Si Jesus na Diyos na totoo, ipinakita rin na taong totoo, kaya nating pagtagumpayan ng bawat tukso, sapagkat ang lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Diyos. At upang tayo rin ay matulungan, huwag po nating sukuan ang atin pong ugnayan sa Diyos. Let us try to invoke our relationship with God every now and then. Sa mga bagay na natutokso ka, layuan mo na. And today, remember who you truly are and to whom you truly belong. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating panindigan ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroon ng mga yumao, ng maikatlong araw, nabuhay na ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paparito at huhukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Mga kapatid, pinaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na takapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita at sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nanakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay
Sa iyong walang hanggang pag-ibig, aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan, sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ng ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga hinanaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay, pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong siyambanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon
ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng nasa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibon niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos, turo ng Panginoong Hesus, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iyadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos at pagtanggap ng communion, hintayin lang po ang pagsenyas ng ushers. Gagawin po itong row by row. Ang Panginoon
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na mamumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para po sa ilang pabatid. Barangay Street Masses schedule and sponsor. February 24, Martes, ang sponsor ay ang Barangay 729, Zone 79, sa pamumuno ni Punong Barangay Norma de la Cruz. Gaganapin ang misa sa tapat ng kanilang barangay hall sa Sandejas Street. February 26, Huwebes, ang sponsor ay ang Barangay 748, Zone 81, sa pamumuno ni Punong Barangay Luz Minda Adame. Gaganapin ang misa sa Taali Street, corner A. Francisco Street. Ang pagdarasal ng rosaryo ay sa ganap na 6 p.m. Ang pagdiriwang ng banal na misa ay 6:30 p.m. Tuwing Biyernes hanggang March 27 ay magkakaroon ng Station of the Cross sa ganap na 7 p.m. sa palibot ng ating pamayanan. Sa February 27, ang Stations of the Cross ay gagawin sa barangay sa makapunan ng Zone 81A. Sa March 6, ang Stations of the Cross ay gagawin sa mga barangay na Zone 81B. Inaanyayahan ang lahat na makabahagi, magdasal at magnilay, magdala po tayo ng ating mga kandila. Sa February 28, Sabado, pagkatapos ng anticipated Mass, ay gaganapin ang Praise and Worship Lenten Recollection. Sa March 4, Miyerkules, ay magkakaroon ng pagpapahid ng banal na langis sa may sakit, Anointing of the Sick, sa mga misa ng 6:30 a.m. at 6 p.m. Hinihikayat ang lahat na dalhin po natin ang ating mga kamag-anak na may sakit na may kakayahang maglakad sa ating simbahan. Sa mga may sakit na di kayang maglakad at nais mapahira ng banal na langis, maaari magpalista sa opisina ng ating parokya para mabisita ng ating Dalaw Hilo Ministry. Sa March 5, Huwebes, ay magkakaroon ng Holy Hour sa ganap na 6 p.m. Sama-sama po tayong manalangin, makinig at pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Sa March 7, Sabado, pagkatapos ng anticipated Mass ng 6 p.m., ay magkakaroon ng kumpisalang bayan. Marami po ang mga paring darating na maaaring pagkumpisalan. Kaya, ati pong samantalahin ang pagkakataong ito upang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ang lahat po inaanayahang dumalo at makaisa sa magawain sa ating parokya. Maraming salamat po. Mga minamahal naming kapatid, mapapansin niyo po, atin pong inilulunsad ang ating Love in a Bottle, our Lenten Charity Alcansya. Ipamimigay po ito ng mga kapatid po nating greeters and collectors at ang mga kabataan po mamaya sa pintuan po pagkatapos ng misa. Hindi po ito fundraising, kung hindi paraan po ito ng ating pananalangin at spirituality sa panahon ng Kwaresma. Tandaan po natin, ang panahong ito ay ang panahon ng marubdob na panalangin at pagsasakripisyo. Pwede po itong fasting and abstinence tulad ng pagbabawas ng pagkain. Kung hindi muna magso-soft drinks, hindi muna po kayo magbo-burger, kung ano pa man po yung inyo po mga ginagawa,
Ano man po ang matitipid natin sa atin pong pag-aayuno at abstinensya, iuhulog po natin sa atin pong Lenten Charity Alcansya. Titipunin po ang lahat ng ito bilang handog po natin sa mga poor families ng atin pong parokya. Kaya nga po, dadalhin po ito sa Huwebes Santo, iaalay natin sa ating misa. Maaari rin po itong dalhin sa ating parish office kapag napuno. At mapapansin niyo po ang napakagandang panalangin ng ating komunidad. Ilalagay ang kanang kamay malapit sa ating puso, nakalagay rin po dito, at sabay-sabay po tayong magdadasal. Ilagay po natin ang ating pong kanang kamay sa harapan ng ating mga puso. Panginoon, turuan niyo po kaming maging bukas palad turuan niyo po kaming magbukas palad at magmalasakit sa kapwa. Ngayong Kwaresma, sa munting sakripisyo ko, may mabubusog at may makararanas ng biyaya. Muli po ang aming pasalamat sa lahat ng mga naglingkod at sa inyo pong patuloy na nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Paalala lamang po sa pagkatapos ng paghahayo, dadasalin muna po natin ang panalangin kay San Miguel Arcangel bago po tayo aawit ng atin pong awiting pangwakas. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Iyuko ninyong inyong ulo habang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, o Prinsipe ng makalangit na hukbo, sa kapangyarihan ng Diyos, ay ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami.